Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, proteksyon sa buhay ng mga Pilipino at kanilang hanap buhay sa gitnang silangan, mahigpit na bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibibigay ng gobyerno ang kailangang proteksyon sa buhay ng mga OFW na nasa gitnang silangan, ganun din ang proteksyon para sa kanilang hanap buhay. Ito ang nabigyan din, sabi ni Executive Secretary Ralph Recto sa isinagawang emergency meeting na ginawa sa Malacanang kasama ang mga senior officials ng Migrant Workers Department, OWA at Department of Economy, Planning and Development o DepNev. Ayon kay Recto, malinaw ang direktiba ng Pangulo at ito ay ang sa prioridad ang kaligtasan ng mga Pinoy workers sa gitnang silangan. Sa pulong ay inatasan ni Recto kapwa ang DMW at OWA na masigurong ang mga Pilipino sa mga apektadong lugar ay makakatanggap ng tunay at agarang suporta. Pati ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas, sabi ni Recto, ay hindi rin dapat mapabayaan at matiyak na makakatanggap din ng kaukulang tulong. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Foreign Affairs o DFA inilabas na ang mga alert level sa mga bansang apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Kagawaran, patuloy pa ang pagtutok sa mga kababayan nating nais humingi ng tulong. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni AJ Ignacio. Inilabas na ng Department of Foreign Affairs ang mga alert levels ng bawat bansa sa gitnang silangan hinggil nga sa patuloy na tensyon doon. Ayon sa DFA, nananatiling nasa alert level 1 ang Jordan, nasa alert level 2 naman ang bansang Iran, Kurdistan, Israel at ang West Bank na kabilang sa State of Palestine. Alert level 3 ang Iran at Lebanon at nasa alert level 4 naman ang buong Gaza. Panawagan ng DFA sa ating mga kababayan na nasa nasabing lugar na maging maingat at magtungo sa ating mga embahada at mga tanggapan na malapit sa nasabing mga lugar at nakahanda ang mga ito upang magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na ulat, mga Pilipinong nagtatrabaho sa American bases sa Middle East nasa ligtas na lugar ayon sa pamahalaan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Nasa ligtas na lugar ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ilang American military bases sa Gulf States na kabilang sa pinunteriya ng retaliatory attacks ng Iran. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na bahagi ng umiiral ng military protocol ang agarang pag-alis sa mga sibilyan sa oras na mayroon ng banta o aktwal na pag-atake.
Dahil dito, maaga pa lamang anya ay nailabas na sa mga base ang Filipino workers upang hindi na sila malagay pa sa panganib. Dagdag pa ng kalihim, patuloy na inaasikaso at inaalalayan ng pamahalaan ang mga apektado manggagawa at sinisigurong ligtas ang bawat Pilipino sa gitna ng tumitinding sigalot sa rehiyon. Sa kasalukuyan, wala namang problema sa kanilang sahod at benepisyo dahil nananatilian niya ang kompensasyon ng mga ito kahit pansamantalang nahinto ang operasyon. Sitwasyon is yes, merong mga nagtatrabahong Filipinos within the bases, but we know also that the military protocol is such na kapag meron ng military engagement, meron ng actual armed attack or need for military action, hindi nakasali ang mga civilians. Kaya sa pagkakaalam natin ay efficiently and sufficiently pulled out or evacuated din yung mga workers natin out of these bases. Having said that, may tinutulungan din natin sila, inaalalayan din natin yung mga base workers. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Information and Communications Technology o DICT, mayroong libreng connectivity assistance para sa mga pamilyang may mahal sa buhay sa Middle East. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Binuksan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga regional office nito para magbigay ng libreng connectivity assistance sa mga pamilyang nais na makipag-ugnayan sa kanilang mga mahal sa buhay at OFWs mula sa Middle East. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking mananatiling konektado ang bawat Pilipino lalo na sa panahon ng kaguluhan. Isinasagawa ang hakbang sa pakipagtulungan sa Department of Migrant Workers at pati na sa OWA. Hinihikayat ngayon ng DICT ang mga may kaanak sa Middle East na nahihirapang makontak ang kanilang pamilya na dumulog sa pinakamalapit na DICT Regional Office. Kabilang sa mga serbisyong inaalok dito ang libreng internet, libreng paggamit ng computer at libreng tulong din sa video conferencing tools. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga telco sa Pilipinas nag-alok ng libreng serbisyo sa mga Pilipino sa gitnang silangan. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nagpahayag ng suporta ang mga pangunahing kumpanya ng telekomunikasyon sa Pilipinas para sa mga Pilipinong nasa gitnang silangan kasunod ng tumitinding sigalot sa rehiyon. Inihayag ng Globe Telecom na magbibigay ito ng libreng roaming package sa mga kwalipikadong subscribers sa ilang bansa sa gitnang silangan. Saklaw ng alok ang mga nasa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Qatar at Kuwait. Samantala naglunsad din ng libreng emergency calling service ang PLDT Incorporated at ang Smart Communications. Ayon sa anunsyo ng chairman at president na si Manuel Pangilinan sa kanyang SOCMED account, inilunsad ang inisyatiba bilang tugon sa kanyang marching order upang matulungan ang mga overseas Filipino workers sa 9 na bansang may mataas na antas ng kaguluhan. Sa ilalim ng programa, maaaring tumawag ng libre patungong Pilipinas ang mga Pilipino sa mga nasabing bansa gamit ang Tinbo o Tindahan ni Bossing app sa pamamagitan ng Smart Virtual Number. Patuloy namang nakatutok ang mga telco sa pagbibigay suporta sa mga Pilipino sa ibang bansa habang umiigting ang tensyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nagpahayag na ng kahandaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagtulong sa mga Pilipinong naiipit ngayon sa kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, nakausap na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian si DMW Secretary Hans Leo Kakdak para sa assistance na ilalaan sa mga ililikas na Pilipino. Aniya,
Karaniwang naglalaan ng intervention ang kagawaran maging sa mga OFW na nailikas mula sa iba't ibang conflicted countries. Ang uri ng tulong na ibibigay ay dedepende naman sa isasagawang profiling at assessment ng social workers na maaaring financial assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o Sustainable Livelihood Program. Bukod dito, handa rin aniya ang DSWD na magbigay ng psychosocial assistance para sa mga repatriated OFW. As articulated by or as conveyed by Secretary Rex Gatchalian kay Secretary Hans, we're ready to support the agency. So kung kinakailangan na tumulong tayo sa pagproprovide ng karagdagang pang-intervention such as financial assistance, sustainable livelihood program, psychosocial interventions para sa mga marirepatriate ng mga Filipinos from the Middle East, ay tinitiyak natin ang kahandaan po ng departamento for that. DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, inaprubahan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang inisyal na standby funds para sa Embahada ng Pilipinas sa Jordan bilang suporta sa mga OFW na naiipit sa tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa programang Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sinabi ni Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos na kabilang din sa tatanggap ng pondo ang Foreign Service Post sa Middle East. Ang naturang pondo ay bukod pa sa ilalabas na tulong ng Department of Migrant Workers o DMW para sa mga apektadong OFW. We were informed by the Department of Foreign Affairs, the Office of Migrant Workers Affairs of the DFA, that the Secretary of Foreign Affairs has approved initial funding, initial standby fund, not only for our embassy in Jordan, but for 13 other foreign service posts in the Middle East and Africa. And I'm sure DMW is also providing funds to assist the OFWs here in Jordan. Si Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, walang naitatalang Filipino casualty o injury ang Philippine Embassy sa Muscat, Oman. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Patuloy naman ang monitoring ng ating embahada sa Oman sa 48,000 na Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa nasabing bansa. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Embassy in Oman Vice Consul April Casquejo na aktibo ang Filipino community leaders sa pagbibigay ng ulat sa embahada kaugnay ng sitwasyon ng mga overseas Filipinos doon. Dagdag pa ni Casquejo, tuloy-tuloy ang close coordination nito sa Department of Migrant Workers at sa Overseas Workers Welfare Administration sa ilalim ng One Country, One Team approach. Samantala, mayroong inilatag na contingency plans ang embahada oras na tumindi ang kaguluhan sa Iran at sa buong rehiyon kabilang na ang temporary shelters. Meron po tayong shelter sa ating pong Migrant Workers Office, sa ating pong OWA. At any given time po they would need to have a temporary shelter, meron po tayong maibibigay. Naman ni Vice Consul Casquejo na sapat ang pondo ng embahada upang tulungan ang mga Pilipino na nangangailangan ng tulong. Sa kasalukuyan ay walang natatanggap na request ang embahada na nais na ng isang Pilipino sa Oman na umuwi sa Pilipinas. Dama naman po ng mga Pilipino na sa ngayon at least we remain generally safe here in Oman. So sa ngayon po wala ho kaming natatanggap na ganong mga request patungkol dito. Ang tinig ni Vice Consul April Casquejo ng Philippine Embassy sa Oman. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, Maritime Industry Authority o MARINA umaaksyon na para sa kapakanan ng mga Pilipino sa Middle East. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Naglabas ng pahayag ang Maritime Industry Authority kaugnay ng tumitinding tensyon sa ilang bahagi ng Middle East. Ayon sa Marina, mahigpit itong minomonitor ang navigational status at positional data ng mga barkong rehistrado sa Pilipinas na naglalayag sa international waters. Isinagawa rin ng Marina ang assessment sa Philippine Registered Overseas Fleet, lalo na sa mga sakyan dagat na dumaraan o nasa mga lugar na may geopolitical concern. Sa ilalim ng Advisory Number 20-2026-08, inatasan ng mga shipping companies na ipatupad ang mahigpit precautionary security na alinsunod naman sa gabay ng mga International Maritime Authority. Pinapayuhan ng mga barkong rehistrado sa Pilipinas na iwasan ang pagdaan sa mga apektadong lugar habang patuloy naman na minomonitor ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs ang kalagayan ng mga apektadong Pilipinong seafarers. Tiniyak ng Maritime Industry Authority na nakahanda itong magsagawa ng karagdagang hakbang upang mapangalagaan ang mga barko at marinong Pilipino. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, iginiit ng isang unyon ng mga seafarers na may karapatan ng isang marino hinggil sa paglalayag sa mga lugar na idineklarang high-risk areas sa gitna ito ng nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan dulot ng pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran at ang pag-atake ng Iran sa mga kapitbahay ng mga bansa. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, inisa-isa ni Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMUSUP Legal Department Head Attorney Emmanuel Partido ang mga karapatan ng isang seafarer. Una ay ang maabisuhan ito na sa Strait of Hormuz at Red Sea dadaan ang barko bago ito sumampa. Ikalawa ay ang karapatan na tumanggi na maglayag sa high-risk areas at kung pumayag ito ay bibigyan ito ng karagdagang bonus at iba pang benepisyo. Dagdag pa ni Attorney Partido, kung masawi man ang marino sa gitna ng paglalayag sa Strait of Hormuz o sa Red Sea ay may karapatan ito na makatanggap ng kompensasyon at benepisyo at agaran itong ibibigay sa pamilya ng marino. May kalayaan man ang isang marino na magdesisyon ay hinihikayat din ni Attorney Partido ang mga ship owners na kung maaari ay iwasan ang paglalayag sa nabanggit na high-risk areas para sa kaligtasan ng mga seafarers. Una-una hinihikayat namin na kung pwede ang mga ship owner o ang shipping companies ay umiwas muna sa lugar na yan. Dahil ang una natin pakay, mailayo natin sa kapahamakan ang ating mga Pilipino mandaragat. Kami, ang posisyon namin, dapat pag dumaraan dyan, alam mo, meron nang nilabas dati ang DMW ng mga advisory kung saan nakasaad, no? Ang mga rights ng seafarer at ang obligasyon ng mga shipping companies. Dumaraan sa mga ganyang klaseng lugar na kung saan merong kaguluhan. Ang tinig ni AMUSUP Legal Department Head Attorney Emmanuel Partido. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nakikipagtulungan na ang tanggapan ni Senate Committee on Migrant Workers Chair, Senador Raffy Tulfo, sa pamilya ng OFW na napaulat na nasawi dahil sa kaguluhan sa Middle East para mabigyan ng tulong. Ayon kay Senador Raffy, dapat nang magpatupad ng mandatory evacuation para sa mga OFW na nasa bansang Iran matapos itaas ng Department of Foreign Affairs o DFA ang alert level batay sa sitwasyon sa nasabing bansa.
Ayon kay Tulfo, nasa desisyon na ng Malacanang kung paano ipatutupad ang mandatory evacuation dahil marami sa mga airport sa Middle East ang sarado sa ngayon. Sinabi ng senador na lagpas 2.4 million ng mga OFW ang apektado ng kaguluhan sa Middle East at hindi pa kasama sa bilang na ito ang mga undocumented na mga Pilipino. Yung DMW at OWA ay kumontak na rin kung anumang klaseng ayuda ang narapat ibigay dito sa mga kamag-anak or even sa labi ni Mary Ann kung paano may balik sa Pilipinas. Nasa alert level 4 ang Iran, Syria, Iraq. Ni-raise natin sa alert level 4. What does alert level 4 means? Ibig sabihin dapat meron na tong mandatory evacuation. The Senate Committee on Migrant Workers Chair, Senador Raffy Tulfo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At kaugnay ng ating mga ibinalita kanina ay kumbaga ay patuloy pa rin po tinututukan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ang kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan. At kabilang narito ang bansang Israel. At kaugnay nito ay makakasama na po natin ang presidente ng Federation of Filipino Communities in Israel o FFCI, walang iba kundi si Ma'am Jovelyn Taynan. Ma'am Jubay, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello po, magandang hapon Ma'am Steph. Maraming salamat po Ma'am Jubay sa pagsama niyo po dito sa programa despite po ng alam naman po natin kung ano ang sitwasyon diyan sa Middle East. Pero ito po ang una naming katanungan para sa inyo. Ano na po ang kasalukuyang sitwasyon ng ating Filipino community sa Israel sa gitna ng umiigting na tensyon sa gitnang silangan? As of now, naka-state of emergency pa rin po kami, so wala pong gatherings, kasama na rin yung pag-church, wala pong educational activities, lahat po talaga is closed, sa bahay lang po kami, so ang open lang talaga yung mga bilihan ng mga necessities. Itong sigalot na ito, meron po ba itong direktang epekto, bukod sa nabanggit nyo nga po na limitado ang kumbaga ang inyong paggalaw dyan sa Israel sa pang-araw-araw na pamumuhay at trabaho ng ating mga kababayan dyan? Of course, ang epekto nito marami pong nangangamba ulit, especially so na just last nung kahapon, I think may namatay tayong kababayan, si Ma'am De Vera. So, masyado din po kaming apektado because alam naman natin nakatatapos lang ng year just last year ulit. So, we are thinking na wala na ulit gera pero biglang meron na naman. So, ayun. Marami pa rin pong nangangamba dahil of course ngayon close ang airspace. Ma'am Jubay, kanina ay nabanggit niyo po yung nasawi nating kababayan po na caregiver dyan sa Israel. Bago ko po ituloy yung ibang katanungan ko po para sa inyo ay sa parte niyo po sa FFCI ay paano po kayo kumbaga paano niyo po natutulungan po? Kasi kung hindi po ako nagkakamali ay nandyan pa po yung asawa po nung namatay po nating kababayan. Yes po. Mabilis naman po yung pag-aksyon ng ating embahada, kasi we have dahil po sa previous na mga nangyaring giyera dito, gawa po kami ng coordination center na lahat ng leaders ini-invite. Nagkakaroon kami ng special meeting actually before na mangyari ito kasi nga inaasahan na nagkaroon na kami ng emergency meeting kasama ng embahada and nasabihan na kami ng mga protocols na kailangan namin gawin. Sa parte niyo po kasi ito po ay ang inyong grupo kumbaga ay
binubuo, at kung di po ako nagkakamali, kasi Federation of Filipino Communities in Yes po. Israel. Kumbaga, mga grupo na po, no, ang kasama nyo po dyan sa inyong organization. Tama po, Ma'am Jubay? Yes po, mga grupo po ng small organizations. Mm-mm. Actually, dalawa po yung federation dito, yung NAFILCO, FFCI, tapos yung isang NGO amuta dito, yung BACC. So parang nagkakaroon din po kami ng tulong-tulong na pagkakaroon ng coordination kung may mga nangyayari sa mga katrabaho nating Pilipino dito sa Israel. Mm-mm. Ma'am Jubay, ilan po yung mga small organizations na under po, no, nito nga inyong umbrella organization, which is yung ito nga pong FFCI? 10 organizations po for now, kasi medyo kumonti na po yung mga organization ngayon kasi kumonti na nga lang po tayo dito. Mm-mm. At given na ito po, no, ito na po yung bilang ng mga organizations under FFCI, ano po ang hakbang na ginagawa nitong small organizations na ito at maging ng FFCI mismo upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan na nasa Israel, particularly yung mga members po ninyo? Meron po kaming Leaders GC, tapos may personal pages po kami kung saan nagkakaroon po kami ng personal announcement sa mga nangyayari dito. And then may page din po ang FFCI kung saan nandun po lahat ng informations na kailangan namin sabihin sa mga members. And dahil po nga hindi po kami makagalaw, ang ginagawa po namin is yung grouping po. Kung saang area po sila, may mga coordinated person na kailangan namin i-contact. Kung hindi naman po tumatawag kami sa kanila po for information. Kasi may mga list of members po kami, may mga numbers din po sila sa amin. Mm-mm. So kung mayroong halimbawa may bumagsak dun sa isang area na may mga members doon, nagkakaroon kami ng coordination, tinatawagan namin yung mga members namin doon sa place mismo para kumustahin kung they are part of doon sa mga nagawan ng problema ganun. Sa ngayon, Ma'am Jubay, meron po bang kumbaga nakahandang contingency plans o emergency protocols po, no? Siguro between sa inyong organization at maging sa ating embassy diyan sa Israel sakaling lumala pa itong sitwasyon na ito? Yes po, ma'am. Meron na po nakahandang protocols. Actually, yung iba parang nire-review na lang namin for ang tag dito. Kasi nung previous, meron na kaming area of places, no, if in case na magkaroon ng problema. Kasi mostly sa mga parang katulad ko, nandito kasi ako sa trabaho ko, so naka-care po kami sa mga employers. Yung mga kasamahan namin na leave out or wala pong trabaho, nandun sila sa mga flat nila, yun po yung isang tinitingnan namin kung saan sila pwedeng lumikas if ever. At paano naman po nakikipag-ugnayan ang inyong grupo na FFCI sa ating embahada at maging sa local authorities diyan sa Israel para sa mga updates at advisories? Yung updates at advisories po pag there are emergencies na kailangan talagang iparating sa amin immediately, nagkakaroon po ng meeting via WhatsApp. Meron din pong WhatsApp channel ang ating embahada dito. Lagi po namin pinupost yun dun sa pages and ini-inform po namin yung mga kasamahan namin to join kasi mas madalian po doon sa WhatsApp channel. Nandun na lahat yung informations na kailangan namin. And from sa government naman po dito, automatic po na nakakarinig po kami kung emergency at may mga missile attack, na automatic po na nakakarinig kami ng information sa aming mga phones. And then there the alarms, lalo na pag galing Iran, 10 minutes. Nagkakaroon kami ng warning sa aming mga phones. To go and stay in a safe place.
Sa ngayon po, no, batay po sa siguro mga feedback po, no, na inyong natatanggap, marahil hindi lamang sa inyong mga miyembro dyan sa FFCI, kundi in general po, no, sa ating Filipino community dyan sa Israel. Ano po ba yung pinakakailangan ng ating mga kababayan doon sa ngayon? For us dito siguro yung kailangan talagang maging sa amin na nandito, kailangan talaga namin ng moral support. Kailangan din po namin ng prayers kasi ang tag dito, I think it is different from now, for now, ano yung nangyayari. Pero at least hindi naman yung sunod-sunod yung pag-atake dito sa Israel. Doon din po sa ibang part ng East kasi nadamay na din sila. So, yung mga kailangan namin, halimbawa, yung mga personal needs naman namin is nabibigay ng mga employers namin, no? Especially yung dun sa safety. Ang kailangan din po kasi namin na iba na nandito, yung presence of mind. Kasi minsan, pag nandito ka na kasi sa sitwasyon, pag andyan na natataranta ka na. So, yun yung ibang tinitingnan din namin kasi iba-iba kasi yung ang tawag dito, yung pag-ano ng isang worker dito sa amin. So, At Ma'am Jubay, kaugnay po ng inyong mga nabanggit, paano po ba pinananatili ng ating Filipino community sa Israel ang pagkakaisa at suporta sa bawat isa po, no, sa inyo sa ganitong panahon po ng krisis? Yun nga po, yung katulad nung sinasabi ko kanina, nagme-message po kami sa bawat isa, nag-share din po kami ng informations doon din sa mga kasama naming leaders. And when may kailangan talaga kaming gawin, we confer to the Philippine Embassy, no, kung ano yung mga kailangan naming gawin para sa mga kababayan natin dito. Kasi limited talaga. So ang means of communication namin tawag, kung hindi naman message. Yun po yung mga ginagawa namin. And of course, we confer to the leaders of the Filipino churches dito na tingnan din yung mga members nila, and in cases yung mga nangangamba talaga at saka natatakot, we refer to them for a prayer, and then sinasabihan din po namin sila. And actually kahapon na tanong ko na din si Ma'am Banaya, no, kung open ulit yung psychosocial counseling if ever may mga nangangailangan, and tinitingnan po ni Ma'am Banaya kung paano yun. Kasi for us, leaders of the community, kung nangangailangan po ng social counseling, katulad namin na medyo nagkaroon ng usapin sa mga psychologists natin or mga social workers natin before, they've given us a little bit of trainings para makausap namin yung mga members or non-members para mapakalma po namin sila. Bago ko po hingin, no, ang inyong panghuling mensahe, ano po muna ang inyong payo? Kasi sigurado po, no, hindi lang mga kababayan natin abroad ang sumusubaybay dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon, kundi maging yung mga nandito mismo sa Pilipinas. So ano po ang inyong mapapayo sa mga pamilya po, no, nandito sa Pilipinas na marahil ay nag-aalala ngayon para sa kanilang mga mahal sa buhay diyan sa Israel? Ano bang masasabi ko? Para po sa aming pamilya sa Pilipinas, masasabi namin na we are okay, we are safe. Kung pwede, call us from time to time para marinig din namin yung mga boses nyo. Makita din namin yung mga messages nyo. Nakakatulong po sa amin para sa pampalakas na loob. And pray for us, kailangan namin yon, not only here in Israel pero sa buong East na kasama po ng kaguluhan ngayon, kasi we are in a country na as of now we don't know what will happen. Every now and then kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. So
Hindi, pag sinabi naman na uuwi kami, hindi ganun kadali kasi close ang airspace. While here naman ang pinaka madali na exit point is Egypt, but hindi rin po ganun kadali yung exit. So, yun lang. We hope na matapos agad tong kaguluhan na to, so we will back to normal. At ito na lamang po, no, Ma'am Jubay, ano po ang mensahe nyo sa mga kapwa nyo pong Pilipino na nasa Israel upang manatiling ligtas at handa sa anumang posibleng mangyari? Go ahead po. Yes po. Sa mga kapwa naming OFW, alam na natin yung sitwasyon natin dito. Let's just follow the protocols needed, lalo na po yung informations from the Confront Command. Yung mga paalala ng embahada natin, Philippine Embassy, lalo-lalo na sa mga wala sa bahay ng mga amo ninyo, unahin natin ang kaligtasan natin. Unang-una at sa ngayon mga pamilya dito, may pamilya din tayo naghihintay sa Pilipinas. Kung hindi man maiwasan, always pray for protection and covering, at yun lang din ang best na magagawa natin sa panahon ngayon. Yun lang, yung we continue na magkaroon ng communication sa bawat isa para magkaroon tayo ng lakas ng loob on these times. And with that po, maraming salamat po, Ma'am Jubay, sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. God bless po sa inyong lahat na nandyan sa Israel, at stay safe po. Maraming salamat, Ma'am Steph. Thank you for the opportunity. At atin po nakasama ang presidente ng Federation of Filipino Communities in Israel o FFCI, walang iba kundi si Ma'am Jovelyn Taynan. At tayo dadako muli sa ating balitaan. Sa iba pang mga ulat, patuloy namang umaasa si Senate President Vicente Sotto III na hindi mag-spill over o aabot sa Pilipinas ang kaguluhan na nangyayari sa Middle East. Bukod kasi sa malayo ang Pilipinas, sa sentro ng kaguluhan ay wala namang anumang masamang tinapay ang Pilipinas sa Iran. Sa kabila nito, aminado pa rin si Sotto na may epekto pa rin sa Pilipinas ang sitwasyon sa Middle East, partikular sa presyo ng krudo. Maaari rin aniyang magkaroon ng security issues dahil sa relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos, Israel at iba pang mga bansa. Sa mga mungkahi naman na repasuhin ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, sinabi ni Sotto na ginagawa naman na ito at ang iba pang security arrangements ng Pilipinas sa iba pang mga bansa bago pa man ang kaguluhan sa Middle East. We should be monitoring it closely. The Department of Foreign Affairs, the Department of Migrant Workers, the national government itself. I don't think we should be too much worried. Nakakapag-create ng panic yun. Senate President Vicente Sotto III. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, Armed Forces of the Philippines o AFP nagbabala sa mga nagnanais wasakin ang matatag na relasyon ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines sa mga grupo o individual na naisirain ng magandang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito'y kasunod ng pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran sa gitnang silangan kung saan nasawi ang isang Pinay overseas Filipino worker matapos tamaan ng shrapnel sa tinutuluyang apartment sa Tel Aviv. Ayon kay AP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mismong ang Department of National Defense ang nagsabi na walang anumang banta sa Pilipinas kasunod ng tensyon. Wala rin anyang bansa
bansa sa rehiyon ng Asia na kumikilos para sa mga bansa na masagit na silangan para gamitin nilang staging area. May tuturing anyang regional conflict ang nangyayari ngayon sa gitna silangan, lalo pat nasa 7,000 kilometro ang layo nito sa Pilipinas. At sa uli, Pilipinas at hindi Amerika may kontrol at nagmamay-ari sa mga itinatag na lugar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. The message I mentioned is very clear. Number one, that there is no credible monitor threat from the IRGC to the Philippines. Number two, there are no proxy states, state or non-state actors of the IRGC of Iran in the Southeast Asian region that could be used as staging areas against the Philippines. Number three, their capabilities are only designed for the Gulf states. And lastly, EDCA sites are not US bases. We have to be very careful because it might border on spreading the false narrative. Baka naman umabot na naman ito sa usapin na pahihinain ang alliance between the US and the Philippines. Kung yun ang patutunguhan ng kwento, then it is foreign malign influence. Ang tinig ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Bantok 6 nagbabala ukol sa mura ngunit delikadong lipsticks na ibinebenta sa merkado. Ang kabuuan, ihahatid naman sa atin ni Jolimar Acuyong. Nagbabala ang Bantok 6 matapos matuklasan na may mapanganib na kemikal sa mga murang lipstick na ibinebenta sa ilang lokal na pamilihan sa Metro Manila. Sa isinagawang market investigation, nakabili ang grupo ng 45 matte lipsticks na nagkakahalaga lamang ng 50 hanggang 70 pesos bawat isa. Ayon sa grupo, ang mga produktong ito ay walang market authorization mula sa Food and Drug Administration o FDA. Gamit ang handheld XRF analyzer, nadiskubre ang presensya ng lead, mercury, cadmium at arsenic. Babala ng Bantok 6 ang mga heavy metal tulad ng mga ito ay maaaring maipon sa katawan at magdulot ng hindi magandang epekto sa kalusugan, kabilang ang problema sa utak, pagdadalang tao at iba pang komplikasyon. May ilang din produkto na may parabens na iniuugnay sa posibleng hormone disruption, reproductive issues at maging cancer. Dahil dito hinihikayat ng Bantok 6 ang publiko na maging mapanuri sa pagbili ng mga produktong pampaganda o kosmetiko, tiyaking rehistrado sa FDA at iwasan ang mga walang kumpletong label. Para sa kaligtasan, tandaan, hindi lahat ng mura ay ligtas. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, diretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugson ng ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 50 pawikan pinakawalan ng The Meade Foundation kasama ang Philippine Coast Guard sa Ilocos Norte. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Baligi ang naparukatan dagiti pawikan hatchlings babenti The Meade Foundation ken iti panangasistir ti Philippine Coast Guard iti Sitio Remedios Barangay Victoria, Curimaw, Ilocos Norte. Segon kani Mardison Anical, miyembro iti The Meade Foundation, umabot iti nasurok 50 akapus sa pawikan dagiti naparukatan ngem sumarsaruno ti agarop sangaribo nga itlog iti manamnamang agpusa ita nga bulan ti Marso. Kuna ni Anical nga agarop 3,000 nga itlog ti pawikan ti Matartaripato iti pawikan hatchery iti nasao nga barangay. Inayon ni Anical ang naggapu dagito nga itlog ti pawikan iti nagduma nga coastal barangay manipod iti ili ti Bakara agingga iti ili ti Badok. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Rollout ng benteng bigas meron na ng pamahalaang panlalawigan ng La Union. Ipinagpatuloy sa lungsod ng San Fernando. Narito si Albert Kawile para sa balita.
Itultuloy ti provincial government of La Union ti panag-roll out ti benteng bigas meron na iti kalman ket ijay City of San Fernando kas paset iti panagselebrar ti may kasangagasot 70 ket innem a founding anniversary ti probinsya. Daytoy a programa ket may tunos iti inisyatibo ni Presidente Bongbong Marcos a mangipaay iti nalaka abagas kadagiti marginalized a komunidad iti entero a Pagilian. Si maruno daytoy a panag-roll out kadagiti umuna launch ijay Aringay, Balawan ken Bacnotan programa may patungpal iti entero a probinsya. Iti panag-roll out ijay San Fernando City, limagasot a beneficiaryo manipod kadagiti marginalized sector, pakairamanan dagiti senior citizens, solo parents, persons with disabilities ken 4-piece members, di nakagatang iti 10 kilo a bagas iti subsidized a presyo at 20 pesos per kilo. Napalaos ti ragsak ken panagyaman dagiti beneficiaryo nang runa dagiti senior citizen gaputa na ipayanday ti kastoy agundaway amang palagaan ti kasasada. Panggap ti programa amang ipaay tinalakangam ng ato ti kalidad na bagas kadagiti entero a 20 a component LGUs ti La Union ken mangpapigsa ti food security kadagiti komunidad iti probinsya. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang tugigaraw, Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 2 pinalalakas ang pagpagtulungan sa mga AGTA community sa konserbasyon ng kagubatan at buhay ilang. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni April Ratio. At dapay papapigsaon the Department of Environment and Natural Resources wenno DENR Region 2 ti panakitinulong da iti AGTA community iti probinsya ti Cagayan para iti konserbasyon ti kabakiran ken dagiti atap nga animal. Kaudyan dito'y katiadang ti Community Environment and Natural Resources Office a Pari nga isot nang idaulo iti koordinasyon da kadagiti katudubo nga AGTA ijay lasam babaan dayta ti Information, Education and Communication Activities nga ganda at amang papigsa ti panang taripato kadagiti bakbakir kadagiti agnanaed kadagitoy. Naisayang ka ti panaguumong kadagiti komunidad ti Peru. Si Kalaw ken nabannagan tapno maingato pa ti panakaawat ken adadupay ti ammo dagiti residente mainaag iti kinapatag ti biodiversity ken iti napatag nga akem kas kadwa ti gobyerno iti panang taripato iti gamang ti nakaisigudan. Natratar iti aktibidad dagiti napapatag nga environmental laws kas kuma Wildlife Resources Conservation and Protection Act, Revised Forestry Code ken Chainsaw Act of 2002 nga agserserbi kas giya iti responsable a panangaramat ken panang taripato iti natural resources. Babaan ti salulukat a dialogo ken aktibo a panakipasat ti komunidad lalo pay a pinatubkar ti puso para iti panakipagrikna timpuyog ken rebengen iti panagprotektar iti aglawlaw da para iti sumarasarunupay a henerasyon. Manipod syudad ti Tugigaraw dayti na April sa Lucon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Kabisayaan. Eastern Samar Governor nanawagan ng pag-iingat sa mga overseas Filipino worker o OFWs sa gitnang silangan. Ang detalye ihahatid sa atin ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Nanawagan ni Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni nga mga overseas Filipino workers o OFWs, labi na ang mga estihanon nga adto mga nasod sa Middle East nga magdoblehin paghirot ngandayon kumadto ha mga gintudlok nga shelter tungod padayon nga hulga han missile ngan panbobomba ha pipira nga lugar. Sumalahan gobernador nakikiisan gobyerno probinsyal ha panawagan han Department of Migrant Workers DMW ngan Overseas Workers Welfare Administration kon OWA nga magpatuman hindugang nga paghirot ngan sundon ang mga abiso han Philippine Embassy ngan Migrant Workers Office kon MWO haira tagsa-tagsa nga nasod. Ginawag ni Ivardoni ang mga OFW nga pirmi magmonitor han mga opisyal nga update, hibaruan ang pinakaharani nga talwas nga lugar ngan magpabilin nga alerto habisan ano ngan tigda nga pagbaguhan sitwasyon. Sumalahaiya importante nga andam ang tagsa nga OFW nga may kahibaro mahitungod han mga emergency protocol.
Ginsumatliwat han gobernador ang mga importante nga emergency hotlines han DMW ngan OWA, lakip ang 24/7 Embassy Emergency Hotline ngan OWA Hotline 1348, pati ang mga contact number han embahada han MWO ha Israel, Jordan, Oman, Qatar, Lebanon, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia ngan Iran. Sumalahan gobernador, padayon nga nanginginano ang gobyerno ha mga OFW ngan anda maghatag hin madagmit nga bulig kun kinanglanon, labi na yana nga nagtitika grabe ang tensyon ha rehiyon. Tikang Didia Syudad han Borongan, inihi Penelope Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pumida mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte na kiisa sa National Women's Month Celebration. Ang kawang ulat ihahatid naman sa atin ni Dalia Orit. Nakighiusang lokal nga kagamhanan sa Southern Leyte sa nasudnong pagsaulog sa National Women's Month karong tuiga uban sa tema nga Lead Like the Babaylan's Filipinas. Ang maong selebrasyon nagguha og inspirasyon gikan sa makasaysayang papel sa mga babaylan, isip mga ligon ug maalamong leader sa ilang komunidad, mga simbolo sa kaisog, kaalam ug pag-alagad sa katawhan. Gipasiugda sa Kapitolyo nga ang selebrasyon usa ka pagpamatuod pag-usab sa ilang ligon nga baruganan sa pagpalambo sa gender equality, paghataw og gahom sa kababayen-an sa liderato ug pag-ila sa ilang bilihong kontribusyon sa kalambuan sa komunidad ug nation building. Lakip sa nanguna sa kalihukan si Southern Leyte Governor Damian Mercado, Vice Governor Rosa Emilia Mercado ug mga miyembro sa sangguniang panlalawigan. Ang opisyal nga pag-anunsyo sa National Women's Month sa probinsya nagbalik-balik sa pasalig sa kagamhanan sa pagpaligon sa papel sa kababayen-an, sa panggamhanan ug sa kalambuan. Pita gikan sa Sogod, Southern Leyte, kini si Dalia Abiara Oret para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Orit mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. 420 o 435 qualified senior citizens sa Cagayan de Oro ang masayang nakatanggap ng cash gift mula sa pambansang pamahalaan bilang bahagi ng programang Expanded Centenarian Act. Ang kabangulat ihatid sa atin ni Theza Aureliana Uano mula sa Cagayan de Oro. Miabot sa 435 ka mga qualified senior citizens sa Cagayan de Oro ang midawat sa ilang cash gift kun ayuda gikan sa nasudnong kagamhanan bag-uhay pa lamang. Kini pinaagi usab sa National Commission on Senior Citizens, subay kana sa programang Expanded Centenarian Act, pinasikad sa Republic Act 11982. Ang nasangpit na payout gipangunahan kana mismo ni NCSC 10 Regional Director Mary Jane S. Asum uban usab sa suporta sa City Social Welfare and Development Office for Senior Citizens Affairs. Sigon sa Expanded Centenarian Act, matag senior citizen nga makatungtong sa untop 80, 85, 90 ug 95 anyos ang makadawat og tag 10,000 pesos isip halipay sa gobyerno sa kontribusyon sa mga katigulangan sa ilang komunidad. Gipaybangnuan usab sa lokal na pagagamahanan alang sa kasayuran sa kadtong buot nga mopadangat sa maong programa og mga requisitos mahimong mobisita sa buhatan sa OSCA nga nahimutang sa Barangay 40 niining syudad. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kada sa Theza Aureliana Uano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Theza Aureliana Uano mula sa Cagayan de Oro. Dadako naman tayo sa Zamboanga. Mahigit 50 individual na kiisa sa evacuation drill na isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Dipolog, Zamboanga del Norte. Ang detalye ihahatid sa atin ni Bless Eboyan Lamar. Mukabat sa 53 ka mga residente sa Daplin sa baybayon sa Barangay Ulingan, Dipolog City ang miapil sa gipahigayon nga evacuation drill sa Dipolog Sports Complex. Ang mga miapil gilangkuban sa mga kalalakihan o kababayin-an apil mga kabatanunan sa lugar.
Nagdala sila og ilang personal nga gamit ug ang uban nagdala usab sa ilang binuhi samtang nagbakwit isip kabahin sa ensayo. Ang kalihukan usa ka simulation exercise nga nagtudlo unsay buhaton kung adunay hulga o pag-atake gikan sa kadagatan. Nisuporta sa maong kalihukan ang nagkalain-laing ahensya sa gobyerno lakip na ang Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Bureau of Fire Protection o BFP, Philippine National Police o PNP o Philippine Army. Sumala sa mga opisyales, importante ang maong drill aron mahibalo ang mga residente sa hustong buhaton, panahon sa emerhensya ug malikaya ng kahadlok kung tinuod nga naa mahitabo nga katalagman. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bless Iboyan Lamar mula sa Zamboanga. Pupunta naman tayo sa Iligan, Lanao del Norte, nakiisa sa paggunita ng National Women's Month Celebration. Ang kabong ulat ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir. Nakig-usa ang lokal nga paganggamhanan sa Lanao del Norte sa pagsaulog sa National Women's Month Celebration karong bulan sa Marso 2026. Isip sa pagpakita sa suporta sa maong programa, ang lokal nga gobyerno sa probinsya nag-andam og laing-laing mga aktibidad nga nakaangkla sa tema karong tuiga, ang We for Gender Equality and Inclusive Society. Diin gipasiugda ang gender equality og inklusibong komunidad sa lalawigan. Kini usab na iuyon sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 nga gisunod sa mata lokal nga paganggamhanan sa nasod. Tumong niini ang pagpalambo sa kampanya alang sa pag-obserbar og panawagan sa matag babae ug ubang pang sektor nga mahimong kabahin sa pagpalig-on ug pagpalapad sa gender equality ug women's empowerment. Gilauman ang nagkadaiyang mga aktibidad ug programa sa probinsya sa Lanao del Norte sa umaabot na mga adlaw. Uban ang dugang pang mga inisyatiba aron mapalig-on ang sektor sa kababaihan sa matag dapit sa Lanao del Norte. Gikan sa Dakbayan sa Iligan, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyo pong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na po nagtatapos ang bugso ng ating regional news. Narito na ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpahayag ng pag-aalala ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa tumitinding sigalot sa gitnang silang kasunod ng mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng PCCI na nakikiisa ito sa panawagan ng international community para sa agarang tigil putukan at pagbabalik ng diplomasya. Gayunpaman, binigyang diin ng grupo ang posibleng seryosong epekto ng krisis sa ekonomiya ng Pilipinas at sa kabuhayan ng mga Pilipino. Nanawagan ng PCCI sa gobyerno na agad maghanap at magsiguro ng alternatibong mapagkukunan ng langis upang mabawasan ang pagdepende sa Middle East bilang pangunahing pinagmumulan ng krudo. Hinimok din ito ang Department of Energy o DOE na pabilisin ang pagpapaunlad ng renewable energy at iba pang lokal na mapagkukunan ng enerhiya bilang pangmatagalang solusyon. Gayon din, hinimok ang Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration para sa tuloy-tuloy na komunikasyon at mabilis na evacuation at repatriation kung kinakailangan. Nanindigan naman ang PCCI na handa itong makipagtulungan sa pamahalaan at iba pang sektor upang malagpasan ang krisis at iginiit na dapat manatiling prioridad ang kaligtasan ng bawat Pilipino sa abroad at ang katatagan ng ekonomiya sa loob ng bansa.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, pagsuspinde ng excise tax sa produktong petrolyo at pagpapatupad ng fuel subsidies, ipinanawagan ni Senador Kiko Pangilinan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa pamahalaan na suspindihin ang excise tax sa produktong petrolyo at ipatupad ang fuel subsidy programs para maibsan ang epekto ng tumitinding sigalot sa Middle East sa mga Pilipino. Giniit ni Pangilinan na mahalagang maagapan ang inaasahang pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Ayon sa Senador, ang pansamantalang pagsuspinde ng excise tax ay maaaring magdulot ng 3 hanggang 6 na pisong bawas sa kada litro ng gasolina at diesel. Binigyang diin din ni Pangilinan na dapat na ring ipatupad ang fuel subsidy programs para sa mga tsuper, magsasaka at mga mangingisda. Batay sa ulat, inaasahang tataas ang hanggang 1 pesos and 90 centavos kada litro ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Naghain din si Pangilinan ng Senate Resolution No. 32 na naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Middle East at maglatag ng mga hakbang para maprotektahan ang ekonomiya laban sa epekto ng krisis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, 7,000 pisong buwan ng fuel subsidy para sa mga magsasaka, mangingisda at PUV drivers ipinapanukala. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Naghain ng panukala si Mamabayan Liberal Party List Representative Lilia de Lima para mabigyan ng buwan ng fuel subsidy ang mga PUV driver, magsasaka at mangingisda. Sa ilalim ng Fuel Subsidy Program Act, maglalaan ng hindi bababa sa 7,000 piso kada buwan sa mga kwalipikado benepisaryo na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay de Lima, makatutulong ang panukala upang mabigyan ng katiyakan at katatagan ng kabuhayan ng mga sektor na umaasa sa produktong petrolyo. Sa kabila ito ng mga pandaigdigang pangyayaring nakakaapekto sa presyo. Saklaw ng panukala ang mga pampublikong transport operator at driver, municipal fisherfolk, magsasaka at iba pang low-income sectors na tutukuyin ng DOE at DSWD. Direktang idedeposito sa bank account ng mga benepisaryo ang subsidiya. Isa sa ilalim naman sa taunang pagsusuri ng DOE at DBM ang halaga ng subsidiya upang umayon sa inflation, presyo ng langis at kakayanan ng pondo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, March 3, 2026. Ang US dollar ay nagkakahalaga ng 58 pesos and 9 centavos habang ang Japanese yen naman ay 37 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay 45 pesos and 63 centavos habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 8 pesos and 41 centavos habang ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 43 centavos. Ang British dollar ay 77 pesos and 91 centavos habang ang euro ay 61 pesos and 91 centavos. Ang Canadian dollar ay 42 pesos and 48 centavos habang ang Saudi Arabian rial naman ay 15 pesos and 48 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Susunod na ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Magkakasama na sa iisang koponan sina Quentin Meliora Brown at Mike Phillips matapos ang kanilang dating tapatan sa UAAP para sa susunod na window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers.
Galing sa kanyang ikalawang tour sa Gilas, sinabi ni Meliora Brown na sabik siyang makasama si Phillips na kilala niya ng husto mula sa kanilang finals showdown noong season 87 kung saan nagkampiyon ang University of the Philippines. Pinuri niya ang dating LaSalle star lalo na ang amazing na energy nito. Naniniwala si Meliora Brown na malaking tulong ang dadalhin ni Phillips mula sa depensa hanggang sa matitibay na screens at hard rolls para mas umagat pa ang Pilipinas o ang Gilas. Dagdag niya, mas lumawak ang kanyang pananaw matapos makaharap ang world-class big men ng Australia at New Zealand. Tututukan daw niya ang pag-improve, paglikha ng mas magagandang tira para sa shooters at ang patuloy na matatag na depensa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi maghihintay ng nakaupo lamang si Melvin Jerusalem habang naantala ang unification fight niya kay Oscar Collazo. May laban na agad siya sa Mayo 16, isang rematch kontra si Yakolwa Kuse ng South Africa matapos hindi matuloy ang usapan para sa unification bout. Nakaset na sana ang Jerusalem Collazo Showdown sa Marso 14 pero na-postpone at si Collazo ay lalaban muna kay World Boxing Association o WBA No. 7 Jesus Haro. Target ngayon ang unification sa Hunyo o sa Hulyo. Dahil sa delay, tinanggap ng kampo ni Jerusalem ang rematch kay Kuse bilang Plan B ayon sa promoter na si JC Manangkil. Tinalo na ni Jerusalem si Kuse via unanimous decision sa Thrilla in Manila 50th anniversary event sa Smart Araneta Coliseum. Sa pagkakataong ito, sa Johannesburg na ang laban. Giit ni Manangkil, hindi ito simpleng tune-up. Delikadong kalaban daw si Kuse at dito muna nakatutok ang team bago bumalik sa negosasyon para sa unification. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naghihintay ang National University ng resulta ng MRI para kay rookie sensation Sam Cantada na nagtamo ng injury sa kanang binti nitong weekend. Umaasa ang defending champions na magiging maganda ang findings lalo't hindi pa tiyak kung makakalaro siya sa laban kontra University of the East sa Miyerkules. Ayon kay head coach Regine Diego, hindi pa sila makapagbibigay ng desisyon hanggat walang opisyal na resulta at nakadepende rito ang paglahok ni Cantada. Nasaktan ang rookie matapos mabangga ng hindi sinasadya si IC Cepeda sa third set ng kanilang laban kontra UP. Inilabas siya sa court at hindi na nakabalik at tuluyang natalo ang Lady Bulldogs sa 5 set, ang una nilang talo ngayong season. Isa si Cantada sa pinakamalalakas na bagong players ng NU at maagang kandidato para sa Rookie of the Year. Kaya malaking pangamba ang dulot ng kanyang injury para sa kampanya ng Lady Bulldogs. Umaasang koponan na hindi seryoso ang natamo niyang pinsala habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang title defense. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Target ng Creamline na palawigin sa 4 ang kanilang winning streak at makahabol sa second running PLDT kapag hinrap nila ang Galleries Tower ngayong Martes sa Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference sa PhilOil Eco Oil Center San Juan. Bit-bit ang 3-1 record, nais ng Cool Smashers na lumapit pa sa tuktok na hawak ng signal.
Sa laban sa gabi, aasahan ng Creamline ang veteranong trio nina Gemma Galanza, Bernadette Pons at Tots Carlos na nagpasabog ng pinagsamang 42 puntos sa kanilang straight sets win kontra Capital One. Makakatapat nila ang high risers na gutom makabawi matapos ang masakit na 5-set loss kontra Choco Mucho. May magandang ipinakita sina Erica Deloria at Jean Assis pero kakailanganin nila ng mas solidong team effort para tapatan ang mas batikang Cool Smashers. Sa unang laro, susubukan ng next lead na putulin ang 3-game losing skid kontra Choco Mucho. Mula sa 3-0 start, nalugmok ang Chameleon sa 3 sunod-sunod na talo at kailangan nilang maibalik ang kanilang endgame composure. May firepower sila sa frontline sa pangunguna nina Brooke Van Sickle, MJ Phillips at Myla Pablo. Ngunit harap sila sa Flying Titans na galing sa matikas na panalo, hatid ng balancing opensa nina CZ Rondina, Lorraine Pecana, Ea Laure, Dindin Manabat at Des Cheng. Inaasahang magiging matindi ang bakbakan sa net sa pagitan ng dalawang koponan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, umaarangkada si Alche Gupiteo sa kanyang unang season kasama ang Chris Cross, walang takot na inaangkin ang spotlight habang inaakay ang King Crunchers sa 3-0 simula sa 2026 Spikers Turf Open Conference. Dating beach volleyball star ng University of Santo Tomas, agad nagpasiklab si Gupiteo sa kanyang debut, 11 puntos, 8 excellent receptions at 3 excellent digs sa panalo kontra VNS. Sinundan niya ito ng 12 puntos at 15 receptions laban sa Alpha Insurance bago muling umiscore ng 13 puntos, 10 receptions at 4 na digs sa sweep nila sa AEP Cab Stars nitong linggo. Dahil sa kanyang consistent na laro, kinilala siya bilang Spikers Turf Press Corps Player of the Week, tinalo sina Jude Garcia, Louie Ramirez, J. Rack de la Noche at Carl Berdal para sa parangal. Aminado si Gupiteo na may pressure pero mas pinipili niyang i-enjoy ang pagkakataon. Sa kabila ng star-studded lineup ng Chris Cross na kinabibilangan ni na 4-time Most Valuable Player Jude Garcia, Noel Campton, Nico Almendras, Isay Marasigan at Jaron Riquinton, nananatili siyang steady at maaasahan. Ibinahagi rin niyang malaking tulong ang warm at family-like environment ng Chris Cross, pati ang tiwala ng coaching staff at mga veterano na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa sa kanyang unang Spikers Turf campaign. Target ngayon ni Gupiteo at ng King Crunchers ang ika-4 na sunod na panalo sa kanilang laban kontra Event Masters sa Biyernes sa Phil Oil Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Eto na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, nagpahayag ng pag-aalala at panawagan para sa kapayapaan ng ilang Pilipino artist kasunod ng tumitinding sigalot sa pagitan ng Estados Unidos, Israel
o sa pagitan ng US-Israel Joint Forces at Iran na nagresulta sa pagkamatay ng Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Isa sa mga unang nag-react dyan ay si Jody Santa Maria na nagbahagi sa X platform na walang tunay na nananalo sa digmaan at ang mga sibilyan ang higit na apektado. Nagpaabot din siya ng dasal para sa kaligtasan ng mga Pilipinong nasa gitnang silangan. Samantala, ibinahagi ni Ann Curtis ang kanyang personal na karanasan ng mapilitang bumalik sa Milan ang kanyang sinasakyang eroplano patungo sana yang Dubai matapos i-ground ang mga flights sa Middle East dahil sa airstrikes. Nanawagan din ng panalangin at pag-iingat para sa mga pamilya sa riyon. Itong si Ann, nanawagan din siya. Nakiisa rin si Paulo Avellino sa panawagan at pinaalalahanan ng mga kababayan sa Middle East na manatiling alerto, umiwas sa delikadong lugar at makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas kung kinakailangan. Marami ring netizens ang sumuporta sa kanilang mensahe ng pagdarasal at kapayapaan habang nagpapatuloy ang tensyon sa rehiyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa iba pa nating chika for today, nangarap ang aktres na si Bel Mariano na makatrabaho sa kanyang mga susunod na proyekto. Ang award-winning actress na si Judy Ann Santos at box office king na si John Lloyd Cruz. Sa isang panayam matapos ang sa isang press con, sinabi ni Bel na marami siyang gustong matutunan mula sa mga batikang artista na yan. Lalo na't hindi pa niya nakakasama sina Judy Ann sa anumang proyekto. Nagpaabot din siya ng mensahe kay John Lloyd na sana'y magkaroon sila ng pagkakataong magkasama sa isang trabaho o proyekto. Bukod dito, bukas din si Bel sa paggawa ng Girls Love o GL project kung maganda ang kwento at may positibong mensahe para sa mga manonood. Ayon sa kanya, mahalaga ang proyektong gagawin ay makakapagbigay inspirasyon at magsisilbing hamon sa kanya bilang artista dahil mas nakatuon siya sa kalidad ng storya at sa aral na maibabahagi nito sa publiko. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Pumalag ang celebrity na si Kiray Celis sa mga bumabatiko sa kanyang desisyon na mag-concentrate sa online selling kaysa sa full-time na pag-arte. Ayon sa kanya, malaki ang naitulong ng kanyang negosyo sa pag-angat ng kanilang buhay. O nga, yan ang mga bagay na hindi niya raw nakamit sa matagal na pagtitaping tulad ng pagbili ng sasakyan at pagsuporta sa kanyang pamilya kabilang ang pagpapaaral sa kanyang mga pamangkin. Iginit niyang hindi dapat maliitin daw ang pagiging online seller dahil dito niya nakuha ang pinansyal na tagumpay o financial success. Ika nga. Gayunman, kinilala ni Kiray na nakatulong ang kanyang showbiz career naman sa pagpapalago ng kanyang brand dahil mas madali siyang nakakapagbenta bilang kilalang artista. Hindi rin niya isinasara ang pinto sa pag-arte basta't kaya niyang paglaanan ng oras nang hindi napapabayaan ang negosyo nilang mag-asawa na si Stefan Estopia. Ibinahagi rin niya ang masayang pagsasama nila kabilang dyan ang kakaibang setup ng panliligaw pa lamang ng kanyang asawa dahil laging may kasamang chaperone at kung paano sila mag-a-adjust o nag-a-adjust sa married life na nasanay na laging may kasama. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli natin, chika for today, mabilisan na to ha, maituturing na isang tagumpay o milestone para kina Vice Ganda at Film Director June Robles Lana ang kanilang pagdalo sa Philippines-Japan Film Festival kung saan ipinalabas ang kanilang mga pelikulang Call Me Mother at About Us But Not About Us. Emotional na ibinahagi ni Vice na ito ang unang pagkakataon niyang personal na dumalo sa isang international film festival at labis siyang natuwa sa positibong pagtanggap ng parehong Japanese at Filipino audiences mula sa tawanan hanggang sa iyakan.
Sold out daw ang screenings ng naturang pelikula na Call Me Mother at sinuportan nito ng Philippine Embassy sa Japan. Nagpasalamat din si Vice sa isang Japanese benefactor na nagpaaral sa kanya mula elementarya hanggang kolehiyo sa pamagitan ng scholarship kahit hindi sila kailanman nagkita at sa sulat lamang nagkaroon ng komunikasyon. Pinuri din ni Direk Lana ang mainit na pagtanggap ng mga manonood kabilang ang isang Japanese father na nagsabing mas naunawaan niya ang kanyang asawa matapos mapanood ang pelikula. Umaasa ang dalawa na magsilbi itong simulan ng mas marami pang international screenings at collaboration at pabirong sinabi ni Vice na ang pangarap nila ay makarating hanggang sa Cannes Film Festival. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Maraming salamat muli sa ating mga nakatuwang dito sa studio, maging sa ating mga naghatid ng ating mga segmento at mga ulat para sa araw na ito. At syempre maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.